Mga kapanalig, yung laban ko sa debate tuloy po yun. Kaya lang, wala pa po si Kuya Rasha, baka nagsimba kasi it's Lord's Day ngayon. Pero tuloy po yun kasi nagkausap po kami ni Kuya Rasha kanina na ang sabi niya, sige, matutuloy yung laban namin. Kaya magantay-antay lang po tayo, no? So, sa mga kapanalig ko dito, no, na manonood mamaya ng laban ko ng debate, ito po ay magaganap sa Russia TV. No, kapag hindi nyo po nakita yung post ko dito sa social media na regarding dun sa debate namin, i-search nyo Russia TV. No? Ang laban po na ito ay sobrang pinaghandaan ko. Talagang binuhos ko lahat ng ganda ko, ng chakra ko, ng pwersa, lahat. At itotodo ko yung pagiging CFD ko sa presentations na to. Sa lahat ng LGBTQ community na manonood sa presentations ko, i-share po ninyo yung aking magiging laban. Sa mga kaibigan, kapatid, no, natin na mga LGBTQ community, para maging aware din sila sa doctrines ng ating simbahan. At kasi maganda din kahit papaano na kahit tayo ay bahagi ng LGBTQ community, meron tayong alam pagdating sa doctrines ng kinaaaniban nating church. Huwag lang tayong maging busy sa pagpapaganda, huwag lang tayong maging busy sa pagpapaputi, huwag lang tayong maging busy sa pagiging mukhang babae, no? Kailangan tayo ay knowledgeable din when it comes to the doctrines of our church. At ang laban kong ito ay magiging kakaiba sa lahat ng mga CFD na napapanood ninyong debate. Sineryoso ko po ang research ko. Seryoso ako sa laban ng debating ito, no? Napakaseryoso ko at lahat ibinuhos ko yung best ko para mabuo yung pinakamagandang presentations na mailalatag natin sa Seventh-day Adventist Church, which is SDA. Pangalawa, kaya ko to ginawa para matroma at madala yung mga CFD na papasok sa sekta na yan. Hindi po ako natutuwa talaga, no? Vice President, CFD ka, nag-SDA. Si Denmar Santiago, naging national organizer ng CFLAMP, naging ano pa yan, pumasok pa yan ng Militia Immaculata, yung MI, na which is ang tinuturo doon ay mga Marian Doctrines, SDA ngayon. Kaya ang ginawa ko po ngayon, ang presentations natin, for the first time, ewan ko kung may gumawa na rin ng iba neto, pero wala pa akong napapanood na may gumawa neto. Ang mga standard references na gagamitin ko ay mula sa mga protestante dito sa Pilipinas kung saan sila tatag, no? Kaya maloloka kayo na Sanrio may ganyan pala, and I am very very excited na makaharap ko tong si Giler Pacuna. Excited akong makalaban to. Lahat ng effort, lahat ng sakit ng ulo, lahat ng kaya ko, ibinuhos ko ngayon. At ibubuhos ko lahat ng ito sa debate mamaya. No? Ibubuhos ko po at sa lahat ng mga kapanalig kong Katoliko, sa mga Protestants na manonood, mag-e-enjoy kayo sa presentation ng Sanrio. Hindi po ako pwede na panoorin lang sila na pinagtatawanan tayong mga Katoliko dahil ang mga CFD ay umanig sa kanila. Hindi. Kailangan nating patunayan sa kanila na ang aral natin ay matibay. No? Ipamumukha ko sa kanila na si Ellen G. White ay pekeng sugo. Bibigyang diin ko yan, wala silang magagawa. At marami ako dito na ilalatag na ngayon nyo lang din maririnig. Actually, hindi pa nga po ako nakakaligo eh. Hindi pa, nagpalit lang ako ng damit. Kasi sa sobrang focus ko sa magiging stand ko mamaya,
seryoso po ako sa laban natin, sa debate. Mamaya, ito todo ni Sanrio ang buong kakayahan niya bilang isang CFD ng simbahan. Hindi tayo magpapatalo. Kaya umasa kayo na maganda ang presentations na maririnig nyo mula sa akin. Ikalawa, humihingi ako ng paumanhin sa mga protestante na nasasagasaan ng mga references ko. Ang paglalatag po ng Sanrio ay meron po akong katibayan. Hindi po ako basta-basta nagpo-post ng laway lang. Gumagamit po ako ng standard references. Kaya kahit nalaitin nyo yung pagiging bakla ko, wala akong pakialam doon. Ang gibain nyo, yung standard references na nilalatag ko, kung yun ba ay totoo o hindi. Hindi po kasi natin pwede na, hindi po tayo pwedeng tumindig pagdating sa katuruan ng ating mga kinaaaniban, na para lang mapatunayan na kayo ay tatag mismo ni Kristo, ay sasabihin nyo, Sanrio, bakla, Sanrio, demonyo. Hindi po ganun yon. Ang basihan pagdating sa pakikipaglaban patungkol sa aral ng simbahan, aral din ang ilalatag mo. At nakikita nyo naman din mga kapanalig na yung mga inilalatag ko sa post, valid po yun. May mga pictures ako mismo sa iba't ibang bansa na sila ay naka-apartment. Mamaya, meron akong mga pasabog na standard references na ngayon nyo lang din po maririnig. Pinaghirapan ko po ito. Kanina nga po, habang nagre-research ako, ang sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Nahihirapan akong maghanap ng mga referensya kasi wala naman din pong sumusuport sa akin sa pagdating sa pag-aaral. So, lahat po ng presentations ko ay mula po sa sarili kong paghihirap. Mula yan sa sarili kong pagsisikap na mahanap kung saan ko sila makikita. Kaya, yung latagan ko mamaya, maduguan talaga. No? Wala akong sasayanging segundo sa presentations ng Sanrio. Sa unang pagkakataon, sa dami ng nakalaban ko na Protestant, ngayon lang ako na talagang binuhos ko yung isang buong araw sa pagbuo ng presentations ko mamaya. For the first time, para sa sarili ko, ngayon lang po ako nagkaroon ng matinding emosyon sa paghahanap ng gigiba sa Seventh-day Adventist Church. Kasi hindi ako natutuwa. Hindi po ako natutuwa sa nagiging performance nila sa Catholic Church. Lahat po ng mga nakalaban ko kahit papaano ay nilagyan ko ng konting konsensya. Ayoko naman din sila na matapos yung laban na latang-lata dahil si Sanrio puro referensya, di ba? Ayoko kahit papaano nilalambutan ko yung latag ko sa kanila. Malalambot naman po, di ba, yung latag ko kapag dumedebate ako. Malalambot. Ngayon po pulido ang latag natin. Hindi po ako magiging malambot mamaya. Ha? Yung mga SDA dito, Richard Simbahon Gallardo, manood ka. Ha? Manood ka sa presentation ng Sanrio. Hindi ako magiging malambot. Magmula sa unang latag hanggang sa conclusion, uulan ng history at references, mismong galing sa SDA. Hindi ako magiging soft kalaban mamaya. Makikita nyo ang pinakamatigas na Sanrio. Kasi ang nararamdaman ko ngayon, naiinis ako. Naiinis ako dahil ang laging nilalatag sa akin ng SDA, yung VP ng Katoliko, kayo nga, VP nyo na yan, naging SDA. Tignan lang po natin. Kahit tawagin nyo pa yung dati kong mentor na nag-SDA sa inyo, lalabanan ko yan. Wala akong pakialam kung dati kong teacher yan. Maglalaban kami yan. Hindi ko aatrasan yan. Hindi ako umaatras sa laban. Ha? Hindi ako umaatras sa laban. Adventist Church, tignan natin. Talo? Ako matatalo? Isa akong Katoliko? Talaga ba? Tignan natin. Kaya mga kapanalig,
kapag nag-start na yung live debate, humihingi ako ng suporta sa inyo to watch yung debate namin mamaya kasi malaking bagay po na mapanood nyo to. Lahat po ng pinaghirapan ko, lahat ng pwede kong kuning mga references, lahat ng paghihirap ng mga nasa isip ko, ibinuhos ko ngayon. No, kaya tingnan niyo po yung itsura ko, 'di ba? Haggard na haggard. Manood po kayo kasi hindi po ako magiging madaling kalaban mamaya. Matitikman nyo Adventist Church, no? Seventh-day Adventist Church, matitikman nyo. Matitikman ninyo ang pilantik ng dila ng Katoliko. Matitikman nyo yan. Ang mga iglesia ni Kristo, nakakalaban ko, pero hindi naman kami ininsulto ng ganyan. Totoo lang. Ang MCGI, nakakalaban ko, hindi naman ako nakaramdam ng ganyang klaseng insulto. Pero ang ginagawa ninyo sa mga CFD ng Catholic Church, matindi ang insulto nun sa akin. No? Dadaanin nyo sa pera, o sige, gigibain ko yung pamemera ninyo. Hindi nyo kahit kailan, mabibili ang mga CFD. Dahil mamaya sa presentations ng debate ko, sisiguraduhin ko sa'yo na wala na kayong maaakay. Wala na kayo. Seryoso ako, Adventist Church. Kapag ako ganito na magsalita, manginig ka na. Manginig na kayo pag ganito na ang itsura ni Sanrio. Seryosong seryoso ako. Galit na galit ako. Wala akong palalagpasin ni isang segundo, lahat kayo may latay. Hindi pa nagsisimula ang debate. Pero sa totoo lang mga kapanalig, galit na galit ang espiritu ko. No? Kaya si Giller Pakuna, yung Adventist Church, hindi ako mayabang. Totoo sinasabi ko. Hindi ako mayabang, kaya ko nga sinasabi ng live para bigyan kayo ng awareness. Ang pagyayabang, yung pagsasalita ng isang bagay na hindi naman kayang gawin. Totoo yung sinasabi ko, gagawin ko yan. Hindi ako nagyayabang. Binibigyan ko lang kayo ng alarma. Hindi ako nagyayabang bilang isang Katoliko. Totoo yan. Lintik lang ang walang ganti. Totoo. Si Denmar Santiago? Si Alpi Jaba? Nako. Manood ka, Adventist Church, sa presentations ko. Panoorin mo yung kaanib mo kung paano ko pagugulungin yan. Panoorin mo Panoorin mo yung kaanib mo kung paano ko pakakainin ng alikabukyang. Adventist Church, puro na lang objection to. Puro objection, karapatan ng isang debater yan. Palibasa, hindi ka yata live debater. Ang pag-o-object ng isang debater ay karapatan. Nasa rules yan. Dapat kang mag-object pag out of the topic. Walang nilalabag doon. Lahat ng mga debater ay nag-o-object kapag yun ay out of the topic. Bakit mo yayakapin ang isang paksa na labas naman? Mag-o-object ka. At ipinapaliwanag ang bawat objections. Bakit ka nag-object? Ipapaliwanag mo yon, hindi ka naman pwedeng mag-object lang kasi trip mo lang. Ipapaliwanag mo yon. Kaya may objections. Magbigay ka nga sa akin ng debate na walang objection. Kahit ang mga magagaling na ministro ng INC, nag-o-object. Bakit? Karapatan yon. Adventist Church, hindi ko sinabing may kaanib ka. Sabi ko, panoorin mo yung kaanib mo. Ibig sabihin nun, kapanalig mo, tanga. Bakit ka naman sasabihin na ikaw mismo nagtatag, si Ellen G. White nagtatag niyan? Tanga ka ba? Sentido common. Panoorin mo yung kaanib mo, ibig sabihin nun, panoorin mo yung kapanalig mo. Gumamit ka ng utak. Alam lahat ng Katoliko na ang founder niya si Ellen G. White. Actually, 4 yan
Di ba? 4 ang founder nyo. Oh. Ang presentations natin, pasintabi, ngayon pa lang sinasabi ko na, masasagasaan ko ang Iglesia ni Cristo, ang MCGI. Pasensya na po, masasagasaan ko kayo kasi gagamit ako ng referensya sa inyo. Masasagasaan ko din ang ibang mga SDA dahil gagamit ako ng sarili ninyong aklat. No? Gagamit ako ng sarili ninyong referensya. So, 3 sekta yung gagamitin ko mamaya pagdating sa paglalatag. MCGI, INC, tsaka SDA. Kaya sabihan mo yung kapanalig mo na galingan. Galingan ng kapanalig ninyo. No? Kausapin mong maigi, i-screening nyo. Dahil oras na magharap kami, sinasabi ko sa'yo, pagtapos ng debate namin, bagsak ang SDA sa Pilipinas. Ako na nagsasabi sa'yo, Adventist Church. Pagtapos ng debate namin, giba ang SDA. Aatras siya, umatras siya. Pwede ko yang i-live. Pwede kong i-live lahat ng research ko. Ha? Pwede kong i-live. Kaya hindi kayo makakaligtas sa akin. No? Sumusobra na kayo. Sumusobra na kayo. Sinasamantala nyo ang kahinaan ng mga CFD dahil lang sa walang bayad ng pagiging CFD. Ha? Adventist Church, paano kami babagsak? 1.3 billion kami. Mas marami pa INC sa inyo, SDA dito sa Pilipinas. Paano kami babagsak? Ilan lang ang miyembro nyo? Gusto mo latagan pa kita ng references? Ha? Naku mo, konti na lang kayo. May standard references din ako dyan. SDA ka? Hindi mo nire-research? Hindi mo nire-research? Yung mga doktrina nyo? May standard references akong hawak. Na umamin mismo ang ano ninyo, ang church ninyo. Na pabawas kayo ng pabawas taon-taon. Tanga ka ba? SDA ka pa man din, di mo alam yan? Ha? Oh, sabi ni Adventist Church, sa bagsak sa impyerno, Mateo 7 verse 13 to 14, sino nag-compile ng Matthew? Yang nilalatag mong sitas, ang kapal ng mukha mo maglatag dito. Sinong nag-compile ng Book of Matthew? SDA? Talaga ba? Yang sitas ng Matthew na nilalatag mo, Adventist Church, sino nag-compile niyan? Para latagan mo ko niyan, kapal ng mukha mo. Sino? Lalatag-latag ka sa akin ng sitas? Bago ka maglatag sa akin ng sitas, alamin mo muna sino nag-compile ng Book of Matthew. Ang tigas naman ng mukha mo. Katoliko, lalatagan mo ng sitas ng Mateo, kami nag-compile niyan? Sino ba mas may karapatan? Ha? Sino mas may karapatan gumamit ng ng mga verses? Yung bumuo o kayong mga nangopya? Tigas-tigas ng mukha mo, Ha? Adventist Church, marami nga kayo pero paparoon sa impyerno. Paano mo nalaman? Diyos ka ba? Paano mo nalaman na mapupunta sa impyerno mga Katoliko? Diyos ka? Sekretary ka ng Diyos? Sinasabi sa'yo kung sino mapupunta sa impyerno? Banal ka? Ikaw Adventist Church, banal ka? Matuwid ka ba sa paningin mo? Ha? Sabagot ka. Sinasabihan mo Katoliko pupunta ng impyerno, paano mo nalaman? Kausap mo Diyos? Alam mo kung sino yung mga mapupunta doon? Ha? Wag mo sabihin sa aking Adventist Church, ikaw mapupunta ka ng langit, ang kapal naman ng mukha mo. Banal ka? Kung mapupunta ng langit ang SDA, bakit wala kayong santo? Asan na santo nyo? Ang Catholic Church may mga saints. Bit wala kayong saints. Di ba dapat banal kayo? Ha? Banal dapat ang SDA, di ba? Wala kayong santo. Nasaan yung mga santo nyo? May santo kayo? Kami, may saints kami. May Pilipinong santo.
Kayo, meron? Sinong kaanib ng SDA ang nagbuwis ng buhay para sa SDA? Sige nga. May nakalaban ng SDA na mga pagano? Ha? Sino kaanib ng SDA ang handang mamatay para sa SDA? Sinong kaanib ng SDA ang pinatay ng mga pagano dahil sa pagiging SDA nila? Meron? Kapalang mukha mo ha. Sabihan mo mga Katoliko mapupunta ng impyerno? Ha? Tinatanong kita, Adventist Church, wag kang tumalon. Sino ang kaanib ng SDA na naka-encounter ng pagano? Sige, tigasan mo pa mukha mo. Sino? Meron ba? Para direkta kang magsalita sa amin na mapupunta kami ng impyerno? Adventist Church? Tapos galit na galit kayo kapag ang Live de Sanrio, balagbag? Balagbag din yung bunganga mo eh. Gusto mo silihan ko yan? Anong sinasabi mo sa impyerno mapupunta mga kaanib ng simbahang Katolika? Ang kapal naman ng mukha mo. Kailan kayo tinatag? Nasa Jerusalem ba kayo? Ha? Ang tigas ng mukha mo ha? Nasa Jerusalem kayo? Para magsalita ka ng ganyan sa mga kapanalig ko, na Katoliko, na mapupunta sa impyerno? Nasa Jerusalem kayo? Ha? Ang kakapal ng mga mukha nyo? Napunta ka sa Sabat, wala tayo sa Sabat. Huwag mo nilalayo. Napunta ka ngayon ng Sabat. Napunta ka ng Sabat. Natatakot ka sa bunganga ko? Takot na takot? Nipis-nipisan mo yung pagmumukha mo ha. Huwag kang magsasalita, lalo na sa live ko. Napapupunta ang Katoliko sa impyerno, ang kapal ng mukha mo. Hindi kayo tatag sa Jerusalem, kayo mapupunta sa langit. Tapos yung Katoliko natatag sa Jerusalem, kami sa impyerno. Ang tigas naman ng mukha mo. Saan ka kumukuha ng laki ng panga mo? Kay Pacquiao? Kami na nagmula sa Jerusalem, kami sa impyerno. Kayo na itinatag sa Amerika, kayo sa langit. Aba, matindi ka. Ha? Napunta ka ngayon sa bakla. Ba't napunta ka sa bakla? Ha? Si Denmar Santiago ba straight na lalaki yan? Ha? Straight na lalaki si Denmar Santiago? Silahis yan. Tanga ka ba? Alam mo ba kapag sinabing sila, alam mo ba kung ano yung silahis? Bakla. Kung ang bakla hindi mapupunta sa langit, isama mo yung kaanib nyo. Si Denmar Santiago, straight na lalaki? Tinanong mo? Ha? Straight na lalaki si Denmar? Kilala ko yan. Silahis yan. Bisexual. Alam mo yung bisexual? Ha? Di ko nga alam kung bisexual talaga siya eh. Wag na wag kang magsasalita na ang mga Katoliko mapupunta sa impyerno. Dahil sa bunganga ko pa lang na maririnig mo, nasa impyerno ka na. Ang kapal ng mukha mo manghusga ng tao, banal ka? Ha? Banal ka? Tigas ng mukha mo ha. Adventist Church, paano ko nasabi? Galing yan sa grupo ko na Ave Maristela. Catholic Defender, umamin yan sa akin. Umamin yan sa akin. At actually, hindi lang sa akin. Sa amin. Silahis yan, tanungin mo. Hindi siya pwedeng magsinungaling, video call yon. Tanungin mo kanib ba? Bisexual yan. Di may bakla din kayo. Kung hindi mapupunta ang bakla sa langit, isama mo yan, kaanib nyo, di ba? Bakla? Ano? May mga ebidensya ako, tao mismo. Kapal ang mukha mo. Kung alam mong uuso ka dito sa live sa pagla-live ko, manahimik ka, wag ka pumasok dito, tanga. Kung alam mo na tama yung pinaglalaban mo, labanan mo ako ng live debate, hindi kita uurungan. Ha? Labanan mo ako ng live debate. Tingin mo, tama yung stand mo? Laban tayo, live debate. Para maramdaman mo yung salitang lampaso. Ha? Lalaban ka ba? Ha? Ano? Ano, Adventist Church, lalaban ka? Huwag mo akong nakakakan. Hinahamon kita, ako na naghahamon sa'yo. Lalaban ka? Tinatanong kita, Adventist Church, kung lalaban ka ng live debate sa akin. Huwag kang puro daldal.
Para diretso na. Gusto mo bukas agad eh. Lalaban ka ba? Sumagot ka. Lalaban ka ba sa akin ng live debate? Sagot. Wag mo kung idaan sa written mo. Tinatanong kita. Lalaban ka ba sa akin ng live debate? Sumagot ka, Adventist Church. Total, di ba? Nag-i-stand ka, tama doktrina mo? Kaya mo tindigan yan sa akin, sa harapan ko? Live debate? Ha? Wag mo minamaliit yung mga kapanalig kong Katoliko, ha? Pipitikin kita. Oh, hindi ka naman pala lalaban eh. Di ba? Sabi mo, ayaw mo sa bakla. Ayoko sa bakla, lalaban. O, ayaw mo lumaban sa bakla, anong ginagawa mo? Oh, Adventist Church, lumalaban ka sa akin, di ba? Ayaw mo pala sa bakla, lumaban eh. Yung pagsasalita mo sa written, paglaban yan sa akin, di ba? Sa tingin mo, hindi mo ako nilalabanan through written? Di ba nilalabanan mo ako? Kung talagang hindi ka lalaban, dapat wala ka dito. Bet, nandito ka. Oh, sasabihin mo ngayon, magpapalusot ka, ayaw mo lumaban sa bakla kasi maiimpyerno. Bet, nandito ka. Oh, yan pagsasagot mo ng written, di ba paglaban sa akin yan? Di lumalaban ka sa bakla? O bakit hindi natin gawing makatotohanan, live debate tayo? Kaya mo ng written, di ba? Bakit natatakot ka ba sa akin sa live debate? Maiihi ka ba? Ha? Magsasabi ka sa akin na ayaw mo lumaban sa bakla pero nandito ka sa comment section ko. Oh, nagde-negative ka, affirmative ako, di ba? Debate yan. Written ka, sinasagot kita ng verbal. Debate ang tawag dyan, pagtatalo. Tapos sasabihin mo, hindi ka lumalaban sa bakla? Kasi may impyerno ka, bet nandito ka. Ha, Adventist Church. Ngayong hinamon ka? Hinamon kita ng live debate? Nasaan na bayag mo? May bayag ka ba? Wag mo pagsasalitaan yung mga kapanalig kong Katoliko ng ganyan, ako makakalaban mo. Wala akong pakialam sa sekta mo. Kahit marami pa kayong pera. Kapal ang mukha mo, ha? Punong-puno na ako sa mga sekta ninyo, tignan nyo. Punong-puno na ako sa sekta nyo. Akala nyo natatakot ako sa inyo? Ha? Hindi ako natatakot sa mga pastor ninyo. Sige! Sino mga pastor ninyo paghahamunin ako? Magagaling. Sino mga magagaling ninyo pastor? Sige, paghahamunin ako. Lalaban ako. Namimiyasa kayo. Ha? Namimiyasa kayo. Nakakadalawa na kayo sa amin. Ha? Nakakadalawa na kayo. Wala akong pakialam. Kung makatapat ko yung dati kong mentor, lalabanan ko yan. Papapayating ko yan pag nagharap kami yan. Wala akong pakialam. Kahit dati pang mga CFD yan, lalabanan ko yan. Mimiyasa kayo, ha? Makapagpamukha kayo sa amin na nakuha nyo CFD. Saan nyo nakuha? Paano nyo kinuha yung mga CFD na yan? Hindi nyo pwedeng aralan yan. Tanga lang ang makakatalo sa dalawang yan na nakuha nyo. Paano nyo kinuha yan? Lahat ng aral ng SDA, kabisado nila kung paano nila irerebat. Paano nyo nakuha yung dalawang SDA na yon? Huwag nyo sabihin sa akin inaralan nyo. Hindi matatalo ng pastor yan. Akala mo, makakalaban nyo sa CFD? Yung dalawang pinagmamalaki mo? Na CFD nakuha nyo? Tingin mo makakalaban sa akin yan? Si Denmar Santiago, binidyo ko lang ko, nihamon ako ng live debate. Nung pinalagan ko, nasan ngayon? Blinak ako. Hangamon-hangon sa akin ng live debate. Kakapasok lang yan ng SDA. Nung pinalagan ko, bakit ako blinak? Akala ko ba matapang? Huwag niyong mamaliitin ang mga CFD ng Katoliko. Mga abnormal kayo. Ha? Huwag niyo kaming minamaliit. Sinasabi ko sa inyo, Adventist Church, kala ko pa hindi ka lumalaban sa bakla? Ba't nagkatala ka ngayon dyan? Di ba sabi mo may impyerno pag lumaban ka sa bakla? Bakit tayo mo ngayon sa akin lumaban ng live debate? Tapang ka, di ba? Ha? Adventist Church, matapang ka? Tara! Gusto mo, on the spot din eh. Pagtapos ko dun sa kapanalig mo, ikaw isusunod eh. Ano? Kakasaka? Kakasaka? Ambush debate? Kaya mo? Baka maihi ka. Ako na nagsasalita, Katoliko ako.
Adventist Church. Ano, kaya mo? Ano, magsalita ka. Adventist Church, kaya mo? Pagtapos ko dito sa laban ko, ikaw susunod ko, on the spot. Kahit wag na ako magpahinga. Lalabanan kita, ambush debate. Lalaban ka? Ha? Kaya mo si Sanrio? Hindi nyo mamamanipula mga Katoliko. Ha? Hindi ako papayag na manipulahin nyo mga Katoliko? Hindi. Andito na ako. Andito na ako. Hindi nyo pwedeng manipulahin yung mga Katoliko na ipaparamdam nyo mahihina sila. Hindi. Andito ako. Ano? Lalaban ka ba? Ano pag matalo si Pakana? Talagang talo siya. Manood ka. Ha? Manood ka. Kung paano ko lampasuhin yung kapanalig mo. Ultimo doon sa pinakatumbong niya, mararamdaman niya ang hagupit ni Sanrio sa aral. Tandaan mo yan. Ha? Pag nanalo si Pakana, kung mananalo ang kapanalig mo sa akin. Ha? Bilang isang Katoliko, tanungin mo muna ang kapanalig mo kung kakayanin niya kung talunin. CFD ako, hoy, gumising ka. Dalakas ng loob nyo, 18th century lang kayo. Huwag kayong maghari-harian dito sa Pilipinas, 18th century lang kayo. Tatag kayo ng Amerikana. Tatag kayo ng Black American. Huwag kayong aangas-angas sa Pilipinas, mga Inday. Tatag kayo ng Kano. Ang aangas ninyo. Kaming mga Katoliko dito, ang pananampalataya namin galing ng Roma. Kayo, may na-convert ba ang SDA na bayan na pagano? Para mag-angas-angas ka dito sa Pilipinas? Ang angas mo ha. Ha, Adventist Church. Ano na-convert yung bayan ng pagano? Para mag-aangas ka dito? Ni isang kuko ng mga alagad wala sa inyo? Nasa inyo ba? Ni isang bahay ni Maria wala sa inyo? Mag-aangas ka dito? Huwag kang mag-aangas sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas, Catholic country. Nipis-nipisan mo yung pagmumukha mo. Ano yan? Kaming mga Katoliko mag-a-adjust sa inyo? Sa katigasan, sa tigas ng mga mukha nyo? Ang nag-convert ng Pilipinas para maging Kristiyano, Katoliko, ang titigas ng mukha nyo. Sino nag-convert ng Pilipinas para maging Kristiyano? SDA? Ha? Kailan na kayo pumasok dito? Pumasok na naman kayo rito yung presidente ng Amerika eh. Peste yan eh. Si William McKinley. Yan nagpasimula ng sect registration dito eh. Napaka-peste niyan eh. Dapat isusulong na ni Ramon Magsaysay na ang pambansang relihiyon sa Pilipinas, Katoliko. Peste yan. Yan. Presidente ng Amerika, William McKinley. Kung hindi nagkaroon ng sect registration dito, walang SDA rito, tanga. Mag-aangas-angas ka dito, tatag kayo ng negra? Oh. Huwag mo sabihin hindi. Huwag mo sabihin hindi nyo founder si Ellen G. White. May mga standard references ako. Galing mismo sa mga aklat nyo. Angas-angas kayo rito, mga sulpot kayo, mga putragis kayo. Kung lait-laitin nyo yung mga kapanalig kong Katoliko, ganun-ganun na lang. Bakit? Mga banyaga kayo dito, oy. Kayo na sumulpot, kayo pa matapang. Ano kayo, kabet? Sino pang kabet, yun pa matapang? Hindi na ganon. Kami ang original. Kaya kami ang dapat maghari at magreyna sa teritoryo ng Pilipinas.
Kayo na nga lang ang pumunta-punta kayo dito. SDA ba? Dito sa Pilipinas? Ay mas okay pa INC, MCGI, at least Filipino-made. Ayan, pwede yan mag-angas. Kasi tatag sa Pilipinas yan. Doon kayo sa Amerika. Doon kayo magkalat ng lagim. Doon kayo maghari. Doon kayo mag-angas. Wag dito sa sariling bansa namin. The Roman Catholic Church is responsible why this Philippines is a Christian country. Kami ang pinatay ng mga pagano dito sa Pilipinas. May pinatay bang SDA dito? Kapalang mukha mo? Ha? Adventist Church? Huwag kayo maghahari-harian dito, ha? Ang aangas ninyo. Eh kahit pa paano ang INC may karapatan. Pinoy yan. MCGI, si Kibuloy, mga Pilipino yan. Karapatan nila yan. Eh, anong karapatan ng kanu sa Pilipinas? American country ba to? At dito kayo nagkakalat ng lagim nyo? Di pa kayo lumayas dito sa bansang to? Doon kayo sa Amerika. Doon kayo tatag, di ba? Nananahimik ka mga Katolikong Pilipino dito, pinepeste nyo? Oh. At huwag nyo sasabihin sa amin na ang faith namin galing ng Rome. Dahil kaya may Roman Catholic dito, kami nag-convert ng Pilipinas. May ambagang SDA. Gigil na ako sa inyo. Gigil na ako sa inyo, mga SDA kayo. Sa kasaysayan ng pakikipagdebate ko, ngayon lang ako nagalit ng husto. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong galit. Nakakadalawa na kayo sa amin, ha? Nakakadalawa na kayo. Porkit walang bayad ang CFD. Ha? Bili-bili ng CFD, ha? Kala nyo hindi ko alam, ha? Hindi nyo maloloko mga tao. Dahil walang nakakatalong pastor sa CFD. CFD nga eh. Maninindigan yan hanggang kamatayan, CFD yan. Depende na nga lang kung magkano presyo ng kilo. Ang aangas nyo, ha? Ge. Mataas lang ang respeto ko kay Kuya Fernando Camacho, kay Kuya Raymond Kada, at kay Kuya Rocky Tulog. Yan tatlong yan, nire-respeto ko yan. Dahil wala naman akong nakikitang negatibo o pangit na pananalita sa kanila regarding sa Catholic Church. Pero yung ibang kaanib ng SDA, konting-konti na lang kayo. Nang gigigil na ako sa inyo. Ang yayabang nyo dito sa Pilipinas, mga taga-Amerika kayo. Ang ginagawa nyo dito? Doon kayo sa Amerika, malis kayo dito. Kayo pa maghahari dito? Bansa nyo? Bansa to ng founder mo? Para maghari kayo dito sa Pilipinas? Huwag nyo akong simulan. Ha? Huwag nyo akong simulan. Masyado kayong mayayabang. Anong sabi sa akin ng kapanalig ninyo? Lalampasuhin ako sa debate. Talaga? Talaga ba? Ang galing ni Sanrio. Nagmumula yan kapag ako hinahamon. Lalo na kapag minaliit ako. Diyan lumalabas ang tunay na talino ko. Makapangmaliit kayo sa Katoliko, sa impyerno mapupunta, mga anak ng tokwa kayo. Hindi kayo bumalik ng Pilipinas, ay ng Amerika? Punta-punta pa kayo dito? Hindi na bansang Amerika to, kasi kayo nagkalat dito? Kung talagang mahal nyo si Ellen G. White, mag-Amerika kayo, puntahan nyo kung yung saan siya nakatira doon, katukin mo.
Nananahimik ang mga Katoliko dito. Papasok-pasok kayo sa bansa namin. Kami naghirap para gawing Kristiyano tong bansang to. Kayo makikinabang, SDA? Ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Kami halos maraming Katolikong pinatay ng mga paganong Pilipino para lang maging Kristiyano tong bansa na to, na Pilipinas. Papasok-pasok kayo dito, English kayo sa Pilipinas. Pag nakawin ninyo yung mga kaanib dito, titigas ng mga mukha nyo. Kayo pa matapang. Huwag kayo maghahari-harian dito. Hindi nyo lugar to, hindi nyo teritoryo to, hindi to Amerika. Tantanan nyo, Pilipinas. Wala pang protestante rito, Katoliko. May Katoliko na. Kaya kung sino man ang pwede na magmaniubra ng Christianity sa Pilipinas, Katoliko lang, kami na una. Wala pang Protestant dito. May Katoliko na. Kaya kung meron man may karapatan, kung anong aralan dapat umiiral sa bansang to, sa Pilipinas, Katoliko, kami ang pinatay eh. Kami ang nalagasan ng kaani, pinatay. May pinatay ba sa SDA dito sa Pilipinas? Na pagano? Ha? Meron? Dugo ng mga Katoliko ang ibinayad para maging Kristiyano tong Pilipinas? Tapos kayo makikinabang mga SDA? Ha? Ni isang patak ng dugo wala kayong inambag dito sa bansang to. Mga Katolikong Pilipino, mga pinagpapatay dito. Kayo pa maghahari-harian dito, ang kakapal ng mga mukha nyo. So, nag-chat si Giler Pacuna, talo daw ako? Ha? Paano kung matatalo? Kasalanan ko ba kung hindi pa sumusulpot yung moderator? Masyado siyang nag-a-advance. Mukhang kinakabahan yata kay Sanrio. Na? Masyado yatang nag-a-advance. Kinakabahan ata kay Sanrio. Nagkiklaim agad panalo. Na paano niya masasabing panalo siya? Hindi pa kami naglalaban. No, di ba, Bobo? Masasabi mo bang panalo ka? Kapag hindi mo pa nakakalaban, dalawang bagay lang ang pwede mong sabihing panalo ka. It's either naglaban kayo na patunayan mong natalo mo, o umatras sa laban. Umatras ba ako? Huwag kayo masyadong kabahan. Mga SDA, ako lang to. Ang aangas ninyo, ha? Huwag niyong minamaliit ang pagiging LGBTQ ko. Kaya kong dumurog ng straight na lalaki. Hindi porkit bakla mahina. Masyado niyong minamaliit ang mga bakla. Hindi porkit bakla mahina. Hindi porkit bakla kaya niyong tapakan. Isa na ako doon. Mga kalalaki yung tao, kapag hinahamon kayo ng live debate, yung mga bayag nyo, nag-uurungan. Kala ko ba mga lalaki kayo? Kapag ako na nagamon, o kanina si Adventist Church, o ano, live debate? O, umatras, di ba, nawala sa comment section? O, kala ko ba lalaki yan? Hindi porkit bakla, ibig sabihin mahina. Hindi porkit bakla, ibig sabihin duwag. Ang pagiging matapang, hindi yan nababase sa palakasan ng pangangatawan. Utak din. Ang yayabang. Purkit LGBTQ ako, iniisip nyo mahina ako, hoy. Katoliko ako, unang-una. Pangalawa, CFD ako. Magpasalamat kayo. Wala pang ibang LGBTQ na lumalantad para labanan kayo. Iba ang bunganga ng bakla.
Salamat kayo. Wala pang ibang LGBTQ na naglalantad para lumaban ng debate. Iba talino ng bakla. Ang bakla, kahit saan mo iwan, mabubuhay. Ganon yun. Ganon kami katalino. Madiskarte ang bakla, kaya alam niyan kung paano sila mag-aaral. Mamaliitin nyo mga bakla ng Katoliko, talaga ba? Sabi ni sa kalamzeng ng Iglesia ni Cristo, Satanas Rio, yan full name mo. Paano mo nalaman full name ko, tatay kita? Sa kalamseng? Paano mo nalaman yan ang full name ko, yung Satanas Rio? Bakit tatay kita? Ay, taray! Kung Satanas Rio ang full name ko, lalabas tatay kita kasi alam mo eh. So ikaw si Satanas, ako yung junior. Sa kalamseng. So, ikaw pala yung tatay kong si Satanas. Hi, tay. Oh. Kasi sabi mo, full name ko, Satanas Rio. Kinuha mo pa yung pangalan ko sa pangalan mo, tay. Sa kalamzeng ng Iglesia ni Cristo. No? Sa kalamzeng, Daddy. Oh, sabi ni Kuya Kenneth Alf Patagani, Daddy Satanas, I am your junior. Paano mo nalaman full name ko, tatay kita? Ha? Nasa iyo yung birth certificate ko? Abatay! Junior mo pala ako. Mga kapanalig, sa oras na to, dapat alam na natin kung paano lumaban. Lalo ngayon, marami nang nagbabanta sa akin. Hanggat humihinga pa ako, mga kapanalig ko, isaksak natin sa mga utak natin, panahon na para lumaban. Labanan nyo lahat ng sulpot sa abot ng inyong makakaya. Huwag kayong papayag na minamanipula nila ang ibang mga Katoliko. Protektahan nyo, bungangaan nyo, makipagbardagulan kayo. Ipakita nyo ang natatanging tapang ninyo para ipagtanggol ang simbahan. Di na uso pa bebe ngayon. Magpapabebe ka, mukha ka naman bibe. Pag alam mo mukha kang bibe, huwag ka na magpabebe. Laban na mo. Namimiyasan na oh. Papayag kayo, nalalagasan tayo ng CFD? Laban agad, talak, bunganga, makipagbardagulan kayo. Hindi na uso pa cute. Tapos na yung era ni Julina Magdangal. Catherine Bernardo na, moving on stage. Be a fighter. Be a warrior. Be a defender. Hindi na pinalalagpas yung mga ganyan. Wala nang pasikot-sikot pa. Huwag na magpatumpik-tumpik, sabi ni Vice Ganda. Latag agad. Kung kayo masyado kayong magiging malambing sa mga kalaban ninyo, mamamiyasa yan. Ngayon pa lang, maging istrikto na kayo sa pagiging defender ninyo. Namimihasa na sila. Kung tayo talaga ay tunay na Katoliko, laban. San Nicolas, nanampal ng erehe, nanampal. San Nicolas. Yung mga alagad, sinasabihan yung mga pagano, hangal. Si Kristo, anong sabi sa mga Pariseyo? Hangal. Sabihan nyo sila, tanga. Di ba? Yung mga apostol, sinasabihan yung mga hindi kapananampalataya, mga mangmang kayo. Si Kristo, mga mangmang kayo. Di ba? Kayo, sabihan nyo sila, bobo. Nasa Bible yan. Hindi basihan kung either ikaw ay nasa live, nasa written, o nasa actual. Basta't ipinagtatanggol mo ang simbahan, direct attack. Huwag nang magpaligoy-ligoy.
Hindi na uso yung magagalit si Lord. Bad words, bad words. Nagsasabi nga ang Diyos, hangal. O ano ba yung hangal? Di ba tanga? O nagsasabi ang Diyos, bobo. O ano ba yung bobo? Mangmang. I-define nyo kung anong klaseng defender sila. Kung matalino kang tao, hindi ka protestante. I-define nyo kung anong klase silang tao. Hindi na uso yung mga pabebe ngayon. Pa-chicks. Diretso agad. Ang daming mga standard references na akong pinopost. Gamitin nyo sa kanila. Labanan nyo. Sabi nyo, sigurado kayo, true church kayo, nasa Jerusalem kayo? Ayun agad. O, di ba? Magmamalaki kayo dito sa Pilipinas, sa Jerusalem ba kayo? Direct attack. Oh, di ba? Ano? Nasa inyo yung tamang aral? Bakit ang mga alagad ba ni Kristo sinaunang Kristiyano? Yes or no? The 12 Apostles, early Christians ba yan? Yes. May early Christians sila? Wala. Di ba? Early Christians na matatawag ang 12 Apostles. Dahil mula sila sa sinaunang panahon. Meron silang sinaunang Kristiyano? Di ba wala? O paano sila naging totoo? Sa pananampalatayang Kristyanismo, Katoliko lang ang may sinaunang Kristiyano. Bakit wala sila nun? Bible! Ang Bible na lang. Mababasa ba sa loob ng Bible kung paano yung binuo? Sige nga, saan mababasa sa Bible? Paano binuo ang Bible? Wala. Mababasa ba sa loob ng Bible na dapat tayong gumawa ng Bible at Bible ang itatawag ninyong pangalan? Sansitas. Na mababasa sa Bible na nagpagawa si Kristo ng Bible at Bible dapat ang itawag. At kanino niya pinagawa? May mababasa ba? Ganun dapat. Logic, maging technical pagdating sa pagtatanong. Ang kinatatakutan ng mga protestante, yung magtanong ka na wala sa Bible. Dahil mga Bible alone yan. Lahat ng protestante, Bible alone. Kaya pag nagtanong ka ng hindi pang Bible alone, manginginig sa inyo yan. Yan lang ang mga basic. Di ba na yung mga yan? Pasitas-sitas ka pa, pasitas-sitas ka pa. Saan mababasa? Na nagturo si Kristo na isulat ang aklat ng Mateo. Meron ba? Saan mababasa? Na nagutos si Kristo na isulat ang mga turo ng mga alagad at gawing Bible. Meron ba? Di ba sabi nila pag hindi nasusulat at hindi mababasa, wag paniwalaan. Paano yon? Wala namang inutos si Kristo na isulat ang aklat ng Mateo. Meron ba? O bakit sinulat? Saan masusulat doon? Na ang mga sulat ng mga apostol dapat gawing aklat. Napaka-basic lang po ang pakikipaglaban. Pagdating sa aral ng simbahan, lagyan nyo lang ng lakas ng loob. Sobrang kapal na ng mukha ng mga sulpot sa Pilipinas. Sila nga ang sulpot, ang kakapal ng mga mukha. O kapalan din natin mukha natin. Pakapalan na lang to. Matira matibay. Total, ang kakapal ng mga mukha nila, di ba? Papayag kayo, ang Pope nyo, binababo yung mukha. Ang mga kaparian natin, binabastos, papayag kayo. Total, ang kakapal naman ng mukha nila, di ba? Hari-harian sila sa Pilipinas. Bakit hindi rin tayo, di natin sila gayahin? Dapat nga, mas makapal pa mukha natin sa kanila eh. Dahil nauna tayo sa bansa natin. Tayo ang legal. Takot kayo sa kabit. Ha? Catholic Church is the bride of Christ. Asawa ni Kristo ang simbahang Katolika, sapagkat ang ulo ng ating iglesia ay si Jesus Christ.
At Catholic Church ang nauna sa Pilipinas. We are the bride of Christ. Tapos, yung kabit, takot kayo? Yung kabit na nasa Pilipinas, hari at reyna, oy! Mga kabit ang mga sulpot dito, original tayo. Laban. Wala kayong ititirang sulpot dito sa Pilipinas pagdating sa latagan. Lahat yan ubusin. Namimihasa. Sana matuto tayong lumaban nang may paninindigan, nang may tapang. Huwag na natin isipin kung ano pa yung mangyayari. Ang mahalaga, pinagtatanggol natin ng simbahan. Hindi tayo kabit. Original tayo. Yang mga kabit na yan dapat ang pinalalayas dito. Hindi tayo mga kabit. Tandaan nyo yan, mga kapanalig kong Katoliko. Kaya namimiyasa yung mga kabit dito sa Pilipinas. Sino pang kabit? Siya pa matapang. Ay, kung sa akin yan, nako. Ikaw na kabit? Ako patatarayan mo? Ha? Hindi. Laban. Malaking bagay ang nagagawa ng mga written debater. Malaking bagay yan kasi nababasa yan ng mga tao. Binabasa ng mga tao yung mga comment ninyo, yung mga sinusulat ninyo, yung mga pagtatanggol ninyo sa pamamagitan ng pagsusulat. Hindi nyo alam, baka may nagte-take down notes sa mga latagan ninyo. Kaya kapag kayo lalaban ng sulpot, ibigay nyo lahat ng makakaya nyo. Huwag kayo magpapatalo. Tapatan nyo, nakakadalawa na. Sana kapag dating sa mga ganyang bagay, naiinsulto kayo. At kung kayo talaga ay naiinsulto, ipararamdam nyo sa kanila na mali yun. Maling-mali. No? So yun lang po, tatawagan ko po muna si Kuya Rasha. Itatanong ko kung matutuloy ba yung debate. Hindi, itatanong ko kasi sa ibang lugar yata brown out. So hindi ko alam kung baka nag-brown out sa kanila. Pero tatawagan ko po muna para magkaalaman. No, at malaman kung tuloy ba yung debate namin. No? So, yun lang po mga kapanalig ko. Maraming pong salamat. In-inform ko lang po kayo na hindi pa po sa akin ano si Kuya Rasha. Siya kasi yung moderator ng Rasha TV. Hindi pa po siya tawag neto. Hindi pa po siya i-inform sa akin kung magi-start na po yung live. Pero pag start na po yung live, magpo-post po ako na pumunta na po kayo ng Rasha TV kapag hindi pwede siyang i-post. Pag hindi siya pwedeng i-post, ayan, ipopost ko na sa Facebook ko para alam nyo kung saan link kayo papasok para makapanood kayo ng live debate natin. So, yun lang po mga kapanalig. Ipag-pray nyo ako na sana i-deliver natin ng buong buo at bonggang-bongga ang doctrines of the Catholic Church kung paano natin ipagtatanggol ang ating simbahan. Good night. God bless you to all of you, my fellow Catholic. At sana mas lalo pa tayong mas maging matapang pagdating sa pakikipaglaban sa aral ng ating simbahan. Bye-bye!